salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, so hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At hintayin lang natin konti mga kapatid yung ating live audience. Ayan, share muna tayo. Mayroong debate na magaganap ngayon between Brother Max and Brother Ruben. Okay, so abangan nyo yan mga kapatid. Habang i-share kami dito, share. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa ikapu or 10% or tithes. Yan mga kapatid. So I hope i-share ninyo itong live streaming natin. Yan. Para madaming makapanood nito mga kapatid. Share muna natin. So, i-ano natin, request natin yung dalawa na mag-open ng camera kung po pwede ha. Ano naman makita ng audience. Ayun. Hello. Ayun mga kapatid. So, ngayon ay May 6 mga kapatid. Alas 8:11 dito sa Pilipinas. Lunes mga kapatid ay meron tayong debate patungkol dito sa patutunayan na hindi inutos ang pag-iika po sa mga Kristiyano. So affirmative natin dito si Brother Max Beleno ng Seventh-day Adventist Church. Negative naman si Brother Ruben Nankilada mga kapatid. So ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa ating rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna ang ating negative, mahuhuli naman ang ating affirmative mga kapatid. So ang ating rules na gagamitin, syempre Russia TV standard rules ito. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil na sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical,
kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. So kung meron tayong tanong na oo o hindi, tama or mali, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 segundo. At kung nalalabag ito, syempre magtawag kayo ng moderator para ipasagot natin yung katanungan ng mga ganyan mga kapatid. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon sa pagpipilian niya yung kanyang sagot, pwede siyang magpaliwanag ng 10 segundo mga kapatid, at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Tumawag lang ng moderator para ma-announce natin na ang iyong sagot ay itong 10 segundo mga kapatid. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na tama, sino, probably magbibigay tayo ng pangalan yan. Kung ang tanong ay saan mababasa, kung merong mababasa, pwede tayong magbigay ng talata, any na chapter and verse or chapter. So ganun lang mga kapatid ha. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross na nilatag niya yan, ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwede itanong ang lahat, either ito ay inilatag or hindi inilatag. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaari magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. At isang clarification lang din every question mga kapatid. At no objection during final conclusion. So rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa mga physical na itsura mga kapatid. At kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero meron pa akong open pa ako mga kapatid pag sinabi mo lang na hindi ka nakapag-aral or nagsisinungaling ka. Yan po, pwede pa yan sa akin mga kapatid ha. Pero doon sa out of topic, syempre, hindi po pwede yan at tayo yung magde-decide kung i-reject yan. Rule number 9 natin mga kapatid, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So kung mga ganun na tanong mga kapatid, hindi natin papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes po. Yan, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, I agree. Okay, yan yung ating confirmation mga kapatid. By the way, ang inyong host mga kapatid, moderator, timer at streamer, Admin Russia ng Catholic mga kapatid. At bibigyan ko ng unang pagpapakilala at syempre ano yung inaasahan nila sa gabi na ito. Unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala mga kapatid. Okay, magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid. Brother Ruben, good evening sa ating pong buti moderator, Brother Russia. Magandang gabi po. Ako po ay si Brother Max Villano. Sa kasalukuyan, ako po ay ordinaryong membro ng Seventh Day Adventist. At ito pong aming pag-uusap ni Brother Ruben ay para lang kaming nasa Sabbath School. Ano? At ang akin pong mga argumento ay hindi ito stand ng Seventh Day Adventist, kundi ito'y argumentong iniisip kong nakaya naman sa banal na kasulatan. So yun lang po at maraming salamat. Okay, so that is Brother Max, no? Isa po siyang Seventh Day Adventist at first time ko din siyang makater dito mga kapatid. At I am excited also dito sa usapin na ito na pinag-uusapan tungkol sa ikap po. However, ang may twist dito pareho po itong Seventh Day Adventist mga kapatid. So dito naman tayo sa negative. Bro, pakilala ka bro. Yes, good evening sa lahat mga kapatid. Ako po si Brother Ruben ng Pilada ng Seventh Day Adventist Church, San Fernando, Pampanga. Isa po tayong diakono sa panahon ngayon at dati po nating
hawak ang personal ministry at ang jail ministry, at naglingkod din tayo bilang literature evangelist at sa ngayon ay layman. Ang pagkaalam ko po, si Brother Max ay isang elder sa Batangas. At higit sa lahat mga kapatid, pag-aaralan po natin ngayon ang alin nga ba ang doktrinang tinatayuan namin sa gabing ito. Kaya abangan nyo po muli, magandang gabi. Okay, so that is a Brother Ruben, isang suki yan ng Russia TV mga kapatid. Isang napakagaling na defensor ng Seventh-day Adventist mga kapatid. Ang tatayong negatibo sa gabing ito. So, hindi na natin patatagalin ito mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmatibo sa kanyang patutunayan na hindi inutos ang pag-ikapo sa mga Kristiyano. Your time start now, bro. Okay. Maliwanag po ang aking nanayuhan, ang aking ititindig sa gabi nito ay hindi iniutos ang pagbibigay ng ikasampung bahagi sa mga Kristiyano. Kasi kung pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, ang utos ng pagbibigay ng ikasampung bahagi ay nagsimula kaakibat ng pagtatayo ng tinatawag nating santuaryo. Kung inyo pong babasahin sa aklat ng Exodo Kapitulo 25, ang talata ay 8, doon po nagsimula yung utos na igawa ang Diyos. Sabi rin, at kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. At kalinsabay noon ay iniutos ng Diyos yung mga gagawin, yung detalyadong pagtatayo ng santuaryo. At ganoon din kung sino yung mga taong maglilingkod at mga nasiwa nito. Kapitulo 28, pati yung mga pasuotan ng saserdote, hanggang 31 ay naririyan po yung Kapitulo 31 ni naroon yung mga detalyado ng pagtatayo ng santuaryo. At sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 18, 1 hanggang 32, ay dyan po nagsimula yung utos ng pagbibigay ng ikasampung bahagi upang suportahan ang ikabubuhay nitong mga taong naglilingkod, ipinalaga ng Diyos na maglilingkod doon sa santuaryo. Na kung saan yung santuaryo ay, alam natin yan ay paglilingkod o pagsambang seremonyal na tumutukoy sa pagtubos at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo naniniwala na lahat ng mga kautosang kaakibat ng santuaryo, kasama na nga yung pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog, ay natapos pagkatapos din ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, kahit yung santuaryo ay totally naliba noong AD 70. Kaya nga, wala nang gawain yung mga saserdote, wala na rin yung santuaryo. Ganito po yung at wala na rin yung utos ng pagbibigay ng ikasampung bahagi. Yes, tayo naniniwala nang merong nagbigay ng ikasampung bahagi sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Jacob, may nabanggit ang Biblia sa aklat ng Genesis na sila nagbigay ng ikasampung bahagi. Ngunit, ang usapin natin dito ay utos. Wala tayong mababasang iniutos sa panahon ng Genesis yung pagbibigay ng ikasampung bahagi. Bagkos, ang maliwanag na nakasulat sa Biblia ay nagsimula ang utos kalinsabay ng santuaryo. Dito po sa aklat ng mga bilang, narito ang guidelines o panuntunan ng Diyos kung paano magbibigay ng ikasampung bahagi. Dito po, simulan ko. Sa magandang balita Biblia, Kapitulo 18, talatang 1, magpapatuloy po tayo hanggang 32. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ikaw, ang iyong mga anak na lalaki at ang lipi ni Levi, ang may pananagutan sa lahat ng gawain sa santuaryo. Ngunit, sa gawain ng saserdote, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki lamang ang mga ngasito. Ang mga kamag-anak ninyong mga Libita ang tutulong sa iyo at sa iyong mga anak sa iyong paglilingkod sa loob ng santuaryo. Subalit hindi sila lalapit sa altar o alinmang sagradong kasangkapan sa loob ng santuaryo. Kapag lumapit sila, kayong lahat ay mamamatay. Liban sa kanila ay wala kayong ibang makakatulong sa anumang gawain sa santuaryo at wala rin dapat lumapit sa inyo roon. Ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang gaganap sa mga tungkulin sa santuaryo sa altar upang hindi ako muling magalit sa sambayan ng Israel. Ako ang pumili sa mga kamag-anak ng Levita upang makatulong mo sa mga gawain ito. Handog ko sila sa inyo
para maglingkod sa akin sa santuario. Ngunit ikaw lamang at ang iyong mga anak na lalaki ang maghahandog sa altar at sa dakong kabanal-banalan. Tungkulin ninyo ito, ikaw lamang ang pinagkalubang ko ng tungkulin ito. Sino mang makialam sa iyo tungkol sa mga sagradong bagay ay dapat patayin. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, ipinagkakaloob ko sa iyo ang lahat ng tanging handog ng mga Israelita bilang bahagi mo at ng iyong mga anak habang panahon. Ito ang nauukol sa iyo at sa iyong mga anak, lahat ng handog na hindi sinunog sa altar, maging handog na pagkain butil, maging handog na para sa kapatawaran ng kasalanan, o handog na pambayad sa kasalanan, ito ay tuturing yung ganap na sagrado at kakainin ninyo sa isang banal na lugar. Ang mga lalaki lamang sa inyong sambayan ang maaaring kumain ito. Para sa iyo rin at sa iyong sambahayan ng kanilang mga natatanging handog, lahat ng iyong kasangbahay, lalaki at babaeng malinis ayon sa kautusan ay maaaring kumain ito. Ibinibigay ko rin sa iyo na pinakamainam sa lahat ng unang bunga ng halaman na nihahandog sa akin. Gayon din ang langis, alak at pagkain. Ang lahat ng iyan ay para sa inyo at maaaring kainin ng sino mang kasangbahay mo na malinis ayon sa kautusan. Lahat ng mga bagay na lubos na inialay ng mga Israelita kay Yahweh ay nauukol sa iyo. Lahat ng panganay, maging tao, hayop, tawang nakatalaga sa akin ay mauwi sa iyo. Ngunit ang panganay na Israelita at ang panganay ng mga hayop na marurumi ayon sa kautusan ay tutubusin nila. Isang buwan matapos silang ang tubos sa bawat isa ay 5 pirasong tila ayon sa timbangan ng templo. Ang panganay na baka, tupa o kambing ay hindi tutubasin. Ang mga ito ay ilalaan sa akin. Ang dugong ito ay mawiwisik sa mga altar. Susunugin mo naman ang kanilang taba upang ang usok nito maging mabangong samyo para sa akin. Para sa iyo rin ang pitso at ang hita at ang kanilang mga handog. Lahat ng tanging handog nila sa akin ay nauukol sa iyong sambahayan. Ito'y isang di masisirang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga anak at sa magiging anak pa nila. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, hindi ka nabibigyan ng bahagi sa lupa yung ibibigay ko sa kanila. Ako mismo ang iyong pinakabahagi at ang iyong mana. Ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi na ibibigay ng Israel. At ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa sanktuaryo. Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa sanktuaryo kundi magkakasala sila at mamamatay. Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa sanktuaryo at pananagutan nila ito. Ito ang tungtunin susundin habang panahon sa lahat ng inyong saling lahi. Subalit walang kaparting lupa ang mga Levita sa Israel. Sapagkat bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi ng buong Israel. Kaya ako sinabing wala silang kaparte sa Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Levita, ito yung batas naman tungkol sa pagbibigay kung sino magbibigay ng 10 at anong kanilang ibibigay. Levitico 26 o 17-26 yata ito, hindi ko lang matanda, hindi ko nalagay dito nila. Sabihin mo sa mga Levita, pagtanggap ninyo ng 10 bahagi ng mga Israelita ang bibigay, ihahandog ninyo kay Yahweh ang 10 bahagi noon. Sa mga tuwid, ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Ang handog ninyo ito ay siyang katumbas ng handog sa ibang lipi mula sa ito pala kasunod pa rin po ng mga bilang. Sa gayong paraan kayo man ay maghahandog ng 10 bahagi kay Yahweh sa pamamagitan ng 10 bahagi na tinatanggap ninyo sa mga Israelita. Yun naman ay ibibigay kay Aaron. Ang pinakainam sa handog na tinatanggap ninyo ang inyong ihahandog para kay Yahweh. Kaya sabihin mo sa kanila ang pagkatapos ibukod ang pinakamainam na sa bahagi ng 10 bahagi ng buong Israel ang matitiray kanila na. Yan ang siyang katumbas ng inaanin ng ibang lipi sa kanilang mga bukirin at tubasan. At maaari nang kainin yon kahit saan, pati ng kanilang sambayan sapagkat yun ang kabayaran sa kanila sa paglilingkod nila sa santuaryo. Hindi kayong magkakasala sa pagkain matitira pagkat naibukod na ninyo ang pinakamainam. Ngunit kung hindi pa naibubukod ang pinakahandog, ang nainahandog ng kay Yahweh, ang mga pinakamainam at itikinain ninyo, ituturing na nilalapastangan ninyo ang handog ng mga Israelita at kayo'y dapat mamatay. Kaya maliwanag doon sa mga alituntunin na ang inutusan lamang mga ulikta ay yung mga Levita sa sacerdote at ang inutusan na magbigay ay yaong 11 angka ng Israel. Sabi nga sa aklat ng Hebreo 7:5, at katotohanan ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sacerdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kaniro ko ka doon sa bayan ayon sa kautusan sa makatuwid bagay sa kanilang mga kapatid. Sino lang yung kanilang mga kapatid? Yung 11 angkan. Ano ang ibibigay? 27:30. Lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging binhi ng lupain, bunga ng punong kahoy, magiging banal sa Panginoon. Lahat ng 10 bahagi ng tawang,
na madaan sa tungkod. Ibig sabihin, pag nagbilang, kasampo, yun ang ibibigay sa Panginoon. Huwag nilang sisiyasatin kung mabuti o masama, huwag nilang papalitan, at kung anumang paraan ay palitan nila, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Ito ang mga utos na ninutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, hindi sa mga anak ni Israel. Kaya yan pong mga kautosan yan ay tumagos hanggang doon sa Malakias 3:8 hanggang 10. Yan ang kautosan, yan ang kanilang tipanan na ang 11 angkan ay magbibigay ng 10 bahagi sa kanilang kapatid na Levita upang ito ang sumuporta habang sila ay naglilingkod at gumagawa sa santuaryo. Hindi dito kasama ang Kristiyano. Walang Kristiyanong inutusan dito. Kaya kapag ginamit sa Kristiyano yung 3:8, itong mga bilang ay irrelevant yun. Ay nililin lang natin ang tao. Kasi sasabihin mong utos yan, ay wala pa namang Kristiyano noon. At saka kita mo, ang bibigyan lang ng 10 bahagi ay yung ani, yung mga alak na kanilang mga hayop nila. Yun ang bibigyan ng 10 bahagi. At saka sisiyasatin pa, sabi ron na ibubukod yung pinakabanal bago nila kainin. Ay ngayon naman, kahit naman galing sa wedding ay kinukuha ng kapwa. Kahit na sila tatanggapin, basta nabigyan ng 10 bahagi sa simbahan, tanggap. Hindi mo mabubuko doon. Hindi kahit tama sa sabog. Ang time na. Okay, salamat po. Yun lang. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Max ng Seventh-day Adventist. At ako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Ruben. Bro Ruben, your time start now, bro. Tanong. Okay, Brother Max, sabi mo kanina, ang pag-iika po ay kasama doon sa ceremonial law na napako na sa cross yung nawala na. Tama ba? Nabanggit ko rin kasi nga, pwede na po ako sumagot. Okay. Kasi nga, nakita natin na coexistence, kumbaga, ang utos na pagbibigay ng 10 bahagi ay kaakibat na ibinigay pagkatapos ng santuaryo. So wala ng santuaryo, wala ng saserdote, therefore, tapos din. Lahat ng kautosang kaakibat ng santuaryo ay tinapos. Next question. Saan mo dati ka po? Sunod na tanong, Brother Max, ibig mo bang sabihin palpak ang aral ng SDA ngayon pagdating sa ikapo dahil sabi mo dapat ay wala na yan? Yes or no? Ikaw ang may sabi nun, brother. Hindi, wala akong sinabing palpak. Ang ating topic, ipatutunayan ko na ang pagputos ng pag-ikapo ay hindi na inutos sa Kristiyano. Wala akong sinabing palpak na alas. Okay. Ikaw ang sabi nun. Ibahin natin ang tanong. Sabi mo hindi na dapat iniutos sa mga Kristiyano ngayon, ipinangangaral ngayon ng SDA na ang ikapo ay dapat pa rin gawin ng mga Kristiyano. Hindi, Tama ba ang aral ng SDA na dapat pa rin gawin ng mga Kristiyano? Tama o mali? ang alin? Ang doktrina ng SDA ngayon na dapat gampanan pa rin ang ikapo. Wala sa hindi ko alam kung anong stand nila diyan, kung sila hindi ko alam kung anong kanilang pag ako kasi ang sasagot ay pwedeng sagutin yan ng tama ay merong ikapo pero hindi ako gagamit ng Malakias. Pero kung iutos mo yung bilang at yung Malakias sa akin ay mali yun. Next question. Sunod na tanong, ang Malakias 3:10 ay ginagamit ng 28 fundamental belief ng SDA pagdating sa tithes. Mali ba na gamitin sa panahon ngayon ang Malakias 3:10? Yes or no? Irrelevant, hindi po ako nahatol. Basta ang aking patutunayan dito ay hindi. Objection, Mr. Moderator. Categorical. Objection natin negative. Yung categorical. Pakiulit nga muna yung tanong, bro. Okay. Mali ba na gamitin ng SDA 28 fundamental belief ang Malakias 3:10 para sa mga Kristiyano ngayon? Mali ba? Yes or no? Okay, may yes or no dito na categorical, bro. Ready ka nang pumili, bro, or magka-counter object ka muna? Counter objection, Mr. Moderator. Proceed. Irrelevant yun. Hindi naman sa topic yun na pinututunayan kung mali sila o sino mang reliyon ay hindi dito. Kundi ang aking stand ay hindi utos sa Kristiyano.
doon ka sa tanong, doon focus ka lang. Okay. So, Ka lang ng ibang mga relihiyon. sige. Counter, Okay na bro. Mr. Okay na bro. So ganito, magde-decide muna ako. Patungkol Okay. sa tanong dito sa Malakias. Yung pinag-uusapan nyo kasi patungkol sa ikapo ba kumbaga. Kaya mababanggit talaga ang talata na ito na merong kaugnayan doon sa ikapo. Ngayon, Brother Max, tinitingnan ko to as a valid question bro. However, ikaw naman yung sasagot dito. Hindi mo siya masagot ng direkta bro. Pwede kang gumamit ng 10 segundo. Bakit mo siya hindi sinasagot ng direkta ba? So, pipili ka ba bro, Max, ng yes or no? Or magpapaliwanag ka agad? 10 segundo. Kasi yes or no po yan eh. Ang una-una nga, Mr. Moderator, counter objection na kasi nga po, irrelevant yun eh. Sa Kaya akin, nga parang- bro, wait on bro. So dito bro, nag-decide na tayo bro. Kung magpapaliwanag ka bro, bibigyan kita ng 10 segundo ba kung ayaw mong mamili ng yes or no. So, doon ka na lang, magpapaliwanag ka na lang agad. Bro Max? Ano, pilit nga po, paki-refresh nga po doon ang tanong ko. Okay. Para, Paki-ulit bro, naka-time stop to ha. Bro Ruben. Okay. Mali ba na gamitin ng SDA 2028 fundamental belief ang Malakias Passages para gawin ng mga Kristiyano ngayon? Mali ba? Yes or no? So anong gagawin mo bro? Yung yan eh. paliwanag agad? No, depende yan. Proceed. Case to case yan. Depende yan. Pwede kong gamitin din yan. Paliwanag ko, pwede kong gamitin yan, pero hindi sa paraan na magkakamali sila. Yun. Ako pwede kong gamitin yan, hindi ako magkakamali. Pero kung iuutos mo, bibintangan mo yung tao na pag, ay, mali yun. Pwede saan mo, dadalhin na yun ka po sa saserdote, yung malaki sa saserdote yun. Next question. Okay. Sabi ni Ellen G. White, Malakias 3:10 is still binding. Sakayon ka ba dito? Saan yun? Sasagot na po ako. Proceed bro. Sangayon ka ba daw doon? Okay. Pagka ginamit mo sa akin ng kay Mrs. White, ako kasi, meron, sabi ng Biblia, to the law and to the testimony. Subukin nyo yan lahat ng mga bagay. Diba? Kapag ang sinabi kahit pa yan ay si Mrs. White, pagka yan ay walang referensya sa Biblia at mali ang interpretation, sabi ko, Biblia muna ako bago sa tao. Kasi, sabi rin ni Mrs. White, ang Biblia ay greater Next light question. at lesser light ang kanyang mga sulat. Malakias 3:10, ito nag-comment siya. The message is still binding. Duty is duty and should be performed for its own sake. Sa ngayon ka ba dito, Bro Max, o tututol ka? No, walang binding yan sa Kristiyano. Saan ka ba nakakita ang iniutos yan sa Kristiyano? Kaya Okay, sunod na tanong. Kinikilala mo bang mga Kristiyano ang mga membro ng SDA? alin? Lahat ng membro ng SDA, kinikilala mo bang Kristiyano? Ang aking kasing pagkilala, brothers, ng Kristiyano, mula nung sa aklat ng mga gawa na merong tawaging Kristiyano sa Antioquia, lahat ng ipinanganak sa panahong Kristiyano, kahit yan sa ibang pananampalataya, hindi yan Kristiyano. Kristiyano rin. Kristiyano rin ako, Kristiyano sila. Kaya nga hindi sila sakop ng utos na yan, ang pag-iikapo. Okay. Ang pinatutunayan mo, Bro Max, hindi utos sa mga Kristiyano ang pag-iikapo. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, kinuot niya ang bilang 18:20. Sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana. Gayon naman, pinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang kabubuhay mula sa Ebanghelyo. Tanong, utos o hindi?
Utos yun, pero wala naman doon sinabi yung gumagawa sa ibang hindi kumain ng ikapo. Napakaliwanag. Basahin mo context niyan. Kahit sa uno, ang magsasaka, kumakain sa kanyang sinasaka. Yung nag-aalaga ng hayop, kumakain ng gatas ng hayop. Ibig sabihin, kung siya nagtatrabaho doon sa gagawa, sino yung tinutukoy na gumagawa sa templo? Yun ang saserdote at libita na kumakain ng galing sa ikapo Next ng question. handog. Okay. Gumagawa sa ibang... Mag-premise muna ako kung saan nag-quote si Pablo bilang 18 talatang 20. Hindi ka magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang inyong bahagi at ang inyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana. Naganti sa kanilang paglilingkod, sa kanilang ipinaglilingkod, sa makatwid ay sa paglilingkod sa tabernatulong ng kongregasyon. Ngayon sabi ni Pablo, sa panahon ngayon, ang mga naglilingkod sa Ebanghelyo ay dapat kumain din ayon sa utos ng Panginoon. Kinot ni Apostol Pablo ang bilang 18:20. Ngayon, ang tanong, utos ba sa mga Kristiyano o hindi? Walang utos sa Kristiyano na magbigay ka ng ikasampung bahagi. Inihalimbawa lang ni Pablo na nung una, yung Levita ay nabubuhay sa ikasampung bahagi. Kaya dapat din ang gumagawa sa Ebanghelyo, hindi mabuhay sa Ebanghelyo. Maliwanag naman na... Time na bro. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at dako naman tayo sa kanyang first presentation bilang negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Emmy Alfonso, ayan. Shoutout din kay Joe Omer Nobelero at shoutout din kay Edwell Hortaliza at saka kay tinatag dito si Richard Garate Thompson at si Johnson Amican at si Ren Yang May, sabi niya laban-laban na. Shoutout din kay Jeffrey Barbershop, lahi-lahi di ni sila og giskwilahan. Shoutout din kay Emmanuel Veras, tama naman si Max, walang utos mag-ikapo ang mga Kristiyano. Shoutout din kay Aladin Gregorio, who's watching niya siya, ayan. At Nolma Lemharez, SDA na offshoot versus SDA na dito. Baka sila mag-shoot. So mga kapatid, dako tayo sa presentation ng ating negative. Brother Ruben ng Seventh Day Adventist, your time start now bro. Okay. Thank you. Sa tanungan, hindi masagot-sagot ni Brother Max ang tanong natin. Ang kanyang pinuputulan, yung pag-iika po sa panahong Kristiyano. Tinanong ko siya, Kristiyano ba ang mga SDA? Hindi niya masagot ng diretso, pero bandang huli sinabi din Kristiyano. Then tinanong ko siya kanina, mali ba ang doktrina ng SDA pagdating sa ikapo sa pagpapatupad sa mga Kristiyano? Hindi rin niya masagot. May kinatatakutan siya. Kasi ang talagang pangantungan nito mga kapatid ay pagtalikod sa katotohanan. Alam niyo si Satanas sa langit nung nagre-rebelde siya, matagal bago mahayag ang kanyang pagre-rebelde. Paunti-unti. Pero bandang huli na buking kaya nagkaroon ng tunggalian sa langit at pinalaya siya. Pinalikuran niya ang katotohanan. Ngayon, may utos ba sa mga Kristiyano na mag-ikapo? Mayroon. Anong sabi nung sinubukan siya ng mga Pariseo? Mr. Moderator, may maingay po yata sa ano? Bro Max, maingay yata yung ano mo dyan. Bro Max, medyo malakas yung ano mo bro ba? Nahahagip ng camera yung electric fan. Pa-mute na lang bro, pa-mute. Sige lang po. I-mute mo na lang muna. Ayan. Bro Ruben, proceed ka bro. Okay. Thank you. Tuloy natin. Sabi ng mga Pariseo, dakilang guro, kanino ba kami magbibigay ng buwis? Sa Diyos o kay Cesar?
Sabi ni Kristo, patingin ng pera. Kung kaninong picture yung nariyan, doon kayo magbuwis. Pero ang para kay Cesar, kay Cesar. Ang para sa Diyos ay sa Diyos. Buwis sa gobyerno, ikapo naman sa langit, sa gobyerno ng langit. Ganito yan mga kapatid. Malinaw na inuutos ni Kristo, ibalik ang para kay Cesar at ibalik ang para sa Diyos. Lahat ay pagmamayari ng Diyos. Lahat ng bagay dito sa lupa, kahit yung hangin. Halimbawa, kung mayroon tayong negosyo na vulcanizing shop, yung hangin na ipinanghangin sa gulong, binabayaran yan. Yan ay pagmamayari ng Diyos ang hangin, kaya dapat mag-ikapo tayo. Pag sinabing ibalik ang para kay Cesar, ibalik ang para sa Diyos, maliwanag, ikapo ang tinutukoy ni Kristo pagdating sa parte ng Diyos. Yun. Anong sabi ni Ellen G. White para sa ating mga kapatid na SDA? Sabi niya, but it is God's property which they have refused to put into His treasury. Review and Herald, December 23, 1890. Yan ay property ng Diyos. Banal yan, yung ikasampung bahagi. Banal yan. Dapat ibalik talaga yan sa Diyos. Kanina, sabi ni Ellen G. White, the system of tithing is still binding until now, mga kapatid. Ngayon, dito muna tayo, balikan natin itong tinatanong natin kanina. Si Pablo, kinuot niya yung bilang 18:20. Sabi ng Panginoon, yung handog niyo para sa akin, ibibigay ko sa mga anak ni Levi, para sa mga naglilingkod sa tabernakulo. Ngayon, sabi ni Pablo, gayon naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Saan natin makikita yung utos na yan? Wala naman yan dito sa New Testament. Maliwanag na kinote ni Apostol Pablo yung bilang 18:20. Itong sinasabi niya dito sa 1 Corinto 9:13-14. Kung ang mga anak ni Levi ay kumukuha ng ikabubuhay mula sa ikapo, ganon din ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay mula sa ikapo. Hindi binanggit ang ikapo dahil ginagawa na nila, mga kapatid. Ginagawa na ito. Kaya nga sinabi ni Pablo, ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Kasama sa Ebanghelyo ang pag-iikapo. Sinabi ni Kristo yan, ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos. Paano nagsimula ang ikapo, mga kapatid? Paano nagsimula? Genesis 4:3-4. Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon na galing sa ani niya. 4. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Tandaan niyo, mga kapatid, ha? Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Ito. Dito naman sa Numbers verse 18, verse 24, sabi dito, sa halip ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko ang mga Levita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Ngayon, atras natin sa 21. Kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tolda. Ibinibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Yan. Ngayon, pagdating dito sa panganay, yung binasa natin kanina, sa 23, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, alak at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop. Tandaan natin, mga kapatid, si Abel ay nagbigay ng panganay sa kanyang mga hayop. Dito naman sa Numbers 18 verse 23,
dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, alak at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop. Sa Genesis, sa paghahandog nila Abel, ang tawag dito ay handog. Pero binabanggit ng Diyos na yung handog na yan yung ikapo. Dito sa Numbers 18 verse 24, sa halip ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Yung mga handog ng mga Israelita o handog nila Cain, nila Abel para sa Diyos, ang tawag ng Diyos dyan, ikapo. Yan, ikapo. Kaya't kung makakabasa tayo sa New Testament ng paghahandog, mga handog na pira na lilikumin, yan ay ikapo ang tawag ng Diyos dyan. Kaya nga sabi ni Pablo, ipunin nyo na yung mga handog nyo mula sa inyong mga mula sa mga pagpapalang binibigay sa inyo ng Panginoon. Ipunin nyo na at kukunin ko sa unang araw ng Sanlinggo. Dahil Sabado, nangingilin siya. Kaya't unang araw ng Sanlinggo, pupunta sa Jerusalem. Dadalhin na niya yung mga handog. Yung mga handog na yan na mula sa pagpapala, ang tawag ng Diyos dyan, ikapo. Ganun yan. Tapos, binabanggit dito mga kapatid, yung mga naglilingkod, yung mga nagsiservisyo sa templo, dapat kumakain mula sa ikapo. Sa panahon ni Pablo, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo, kukuha sila mula sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, isinasagawa na nila yung pag-iikapo. Nagtuloy-tuloy yan, walang putol yan. Kanina yung sinasabi ni Bro Max nang natapos na yung santuaryo sa lupa, tapos na rin ang pag-iikapo. Hindi po totoo yun. Dahil nagpapatuloy sa panahon nila Pablo ngayon, sa panahon natin ngayon, si Kristo ay pumasok sa tabernakulo sa langit ayon sa Hebreo bilang punong saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sa panahon ni Melchizedek, nagbalik si Abraham ng ikapo. Ngayon, tatanungin, may utos ba? O, may batas. Hindi lang binanggit na, Abraham, ito yung utos. Dahil tinanggap na ni Abraham yung mga batas, mga kautosan sa Genesis 23 verse 5 and 6. Tinanggap ni Abraham, sinunod niya yung mga kautosan, mga utos, mga palatuntunan. Nasa kanya, alam na niya. Kaya nagbalik siya. O ang salitang ginamit, ibinalik ni Abraham ang ikasampung bahagi. Ibig sabihin, alam niya na dapat ibalik yung para sa Diyos. Dahil may batas. Kung walang batas, baka ang ibalik ni Abraham ay kalahati doon sa kanyang mga nakuhang kayaman. Sinunod niya ang tamang panuntunan ng Diyos. Ang hinihiling lang naman ng Diyos, ikasampung bahagi. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Dako naman tayo sa unang pagtatanong ng ating afirmatibo. Brother Max ng Seventh-day Adventist. 7 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Bro, unmute mo na. Sabi mo yung handog ni Abel, yun ay ikapo. Saan mo nabasa yung handog ni Abel ay ikapo? Kaya yung kasunod niyang talata naghandog din yung kapatid mga bunga, unang bunga, hindi naman tinanggap. Ibig mo sabihin na ikapong tinatanggap at mayroong hindi tinatanggap. Hindi yun ikapo, yun ay handog. Huwag mong iligawan tao. Saan mo nabasa doon na yun ay ikapo? Sagot? Numbers 18 verse 21 to 24. Ang handog. Talata? Anong talata? Mamaya. Masagot pa ako. Time stop. Bro Max, tumawag ka ng moderator ha para hindi iniisip ni Ruben na nababat-in ka habang sumasagot siya. Bro Ruben, bigyan kita ulit ng 20 segundo bro. Proceed ka sa pagsagot bro. Anong talata daw bro? Okay. Ang handog ay kinilala ng Diyos bilang ikapo. Numbers 18 verse 24.
Sa halip, ibinigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Ano yung inahandog? Panganay sa mga hayop. Ano yung inahandog ni Abel? Panganay sa mga hayop. Yung handog na yun, ikapo. Ano, di malayo kasi. Yung ikapo, No side comment bro, magtanong ka lang bro. ito, follow-up question. Yung ikapo ay talagang handog. Ay saan mo nabasa? Ang binabasa mo yung bilang, ang itinatanong ko doon sa Genesis 14. Saan mo nabasa doon yung handog ni Abel ay ikapo? Sagot. Si Moises ang sumulat ng Genesis. Si Moises din ang sumulat ng Numbers. Kaya sa kanyang theology, binanggit dito ng talata, yung handog para sa Panginoon ay kinilala ng Diyos bilang ikapo. Maliwanag yan. Genesis 14, yung pagbibigay, yung paghahandog ng hayop, yung ni Abel. Yun ang itinatanong ko, hindi iba yung sa bilang kasi sa Israelita yun eh. Yun ay sa santuaryo nga eh. Yung inihandog ni Abel, meron bang sinabi niyo na kanyang ikapo? Meron, wala? Sagot. Ang binabanggit, handog. Yung handog na yun, kinilala ng Diyos bilang ikapo sa Numbers 18 verse 24. Basa. So, tututulan mo ba yung talatang ito? Magbasahin mo doon sa Genesis na yung kanyang handog ay kinilalang ikapo. Yung sabi mo ha, handog ay kinilalang ikapo. Baka yung ikapo ang kinilalang handog. Ito, basahin ko ulit. Pakibasa. Yung mga handog na ibinibigay nila sa akin ay ikapo. Saan doon? Yung handog ay kinikilala ng Diyos bilang ikapo. Sige. Request ko na lang. Yung handog ay kinikilalang ikapo. Pakibasa. Okay, basahin natin ulit. Handog na handog kinikilalang ikapo. Handog kinikilalang ikapo. Okay, sagot na bro. Pwede na bro. Okay, sabi dito, sa halip, ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. So, yung mga handog, tinatawag ng Diyos yan na ikapo. Kaya yung inihandog ni Abel na panganay sa mga hayop, binanggit din dito Next question. sa verse 23. Okay, sige, hindi tayo magkaintindihan eh. Talagang ipinipilit na lang eh. Wala tayong magawa. Bro, no side comment bro. Mamaya bro, ipaliwanag mo yan. Proceed ka lang bro, Mac. Hindi ko lang, hinahanap ko kasi talaga yung sagot eh. Talagang, Magtanong ka lang bro. Magtanong ka lang bro. May sagot na, ayaw mo lang ng sagot. yung buwis na tinukoy mo, aware ka ba sa buwis? Iba yung buwis at iba yung ikapo. Sa iyo ba yung Teka. sa iyo ba yung buwis Tatanong at ka. ikapo? Sa iyo ba yung buwis at ikapo ay isa? Sagot? Sagot. Pareho ang kahulugan. Buwis sa gobyerno, ikapo sa gobyerno ng langit. Ang para sa kay Cesar sa presidente natin o sa pamahalaan, buwis ang tawag. Pero pagdating sa gobyerno ng langit, ikapo ang tawag diyan. Pagmamayari ng Diyos yan. Next. Saan sa question. Biblia in-interpret na yung ikapo ay buwis? Madali lang, sabi ni Kristo, ibigay ang para sa Diyos. So, ano yung para sa Diyos? Natural, ikapo. Ibigay ang para kay Cesar. Ang tanong kasi ng mga Pariseo, kanino kami magbibigay ng buwis? Kay Cesar o sa Diyos? Alam na naman buwis ang ibibigay nila sa Diyos. Natural, ikapo. Next question. Maliwanag yan. Okay. Ay kung may pakilala ko sa iyo na yung buwis at ikapo ay magkaiba, Ay, time stop mo na. minimumuli ka. Time stop mo na. Bro, wag mong simulan sa salitang kung bro. Pwede mong i-change ng yung question, i-rephrase mo bro. Okay. Ito na lang. I-rephrase ko yung aking tanong. Noong ang ating Panginoong Isus ay lapitan ng maniningil ng buwis. Kaya magkaiba eh. Hindi saserdote ang lumapit doon. Sabi niya kay Pedro, salasay ko lang ha. Sabi niya narito ang maniningil ng buwis. Kayo ba yung magbubuwis? Sabi ni Kristo baka tayo kakisuran.
Ilawit mo yung bingwit doon sa dagat. Kung anong makuha mo, tight ba yun? Ikaw po ba yun? Alin ang tinatanong mo, bro? Bro Max. Yun. Sabi mo yung ikapo at saka buwis ay isa. Ngayon, ipinaliwanag mismo ni Kristo kasi alam mo yung Israel, nung una, nagbubuwis talaga yan para ka sa kanilang templo. Kaya nga sila lapitan doon sa Capernaum, siya pumunta doon, aware ka mo doon sa kasaysayan na yun? Babasahin pa natin. Sabi ni Pedro, Panginoon, naritong maniningil ng buwis, magbubuwis ba tayo? Sabi niya, baka tayo katisuran eh. Yung bayan niyang may-ari, nagbubuwis pa. Sabi ni Pedro, sabi niya, hindi na. Pero para tayo hindi katisuran, magbuwis ka. Ilawid mo yung bingwit diyan sa tubig at kung mayroong diyang kakabit na isdang, mayroong pisita o mayroong barya sa bibig, kunin mo. At buwis mo para ang kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Tight ba yun? Ikaw po ba yun? Boys yun. Pero pagdating doon sa tanong, kanino kami dapat magbigay? Hindi yun ang tinatanong ko. Hindi na yung tinatanong ko. Sinagot ko na. Bro. Sumasagot siya, bro. Buwis daw yun. However, doon sa paliwanag niya, bro, alam ko, tutol ka doon. Mamaya, ipaliwanag mo na lang yan kung mali. Pero tinitingnan ko yan, bro, as a valid answer. At yan talaga yung sagot niya. Either para sa'yo ay tama yan or mali. Or nagsisinungaling si Ruben or hindi. So, Brother Ruben, bigyan kita ulit ng 20 segundo, bro, ha? Buwis yun. Proceed, bro. Okay. Yung tinatanong mo, Bro Max, buwis yun. Pero pagdating doon sa tanong, kanino ba kami dapat magbuwis? Kay Cesar o sa Diyos? Doon na papasok ngayon, yung para sa Diyos, ikaw po yun. Yung para kay Cesar, buwis. Alangan naman buwis pa rin pagdating sa Diyos. Time. Malayo na yun. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first part ng ating debate. At shoutout muna tayo sa ating nasa live, Emmanuel Vera. Sabi niya, di marunong umunawa ng tanong si Ruben. Ang tanong ni Max ay ayon sa handog ni Abel, bumanat ng sulat ni Moises, epekto na may maling doktrin ng SDA. At shoutout din kay Emmy Alfonso. Sabi niya, kayo'y para sa Diyos ang kung para sa Diyos ang ikapo, nangangailangan pa si God, mayaman nga si God. Shoutout din kay Jed Beleno. Sabi ni Bro Ruben, yung handog daw sa Genesis ay ikapo. Di wala nang handog, puro ikapo na lang. Shoutout din kay Jimwell Bungalos. Present daw, idol. Ayan. Elmer Chavez, shoutout bro. Elmer. Jeffrey Barbershop. Ayan. So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Brother Max. 10 minutes, Yes, po. bro. Your time start now, bro. Rebuttal. Ilang minuto po? 10 minuto, bro. 10 minuto na. So, rebuttal. Nakita natin, mga minamahal ng mga kaibigan, out of context, irrelevant lahat ng kanyang inilalatag. Napakaliwanag ng tema. Patutunayan ko na yung pag-igapo hindi niutos sa Kristiyano. Ang kanyang mga binabasang talata ay naku po, napakalayo. Ay wala namang Kristiyano doon. Ang paghahanapan lang niya ay Gawa 11 pababa hanggang Apokalipsis. Doon merong Kristiyano eh. Ay kapag ang binasa niyang talata ay sa paakyat niyan, wala po tayo makukuha doon. Yan ay talagang pagmamanipula lang. Walang anumang utos sa Kristiyano. Kasi nakita natin sa aklat ng mga bilang ay iniutos yan, Israel lamang yung 11 angkan lang ang inutusan na magbigay ng ikapo. Hebreo 7:5. Mali yan kapag siningilan mo ng ikapo yung hindi naman Israelita. Labag yan sa panuntunan ng Diyos. Yan pati ikautosan na yan ay kaakibat, coexistence ng sanctuary. Kaya yan coterminus din. Saan mo dadalhin na yung ikapoy? Wala ng Levita, wala ng sanctuaryo. Bawal naman dalhin mo yan sa iba. Pwede ba yung dalhin mo sa iba? Yung bang sinasabi sa Malakias, saan mo dadalhin? Ang katwiran ng ibang magagaling sa bahay ng Diyos, ang bahay ng Diyos doon sa Timoteo. Kita mo. Walang ganon.
Ang bahay ng Diyos ay yung santuario. Pag binasa mo sa Nehemiah 13:6, ay naroon sa santuario, sa tabernakulo. Naroon ang kamalig. At ang iniikapuan lang ay hindi naman salapi. Bunga, hayop na alaga, bunga, saan ka nakakitang nanghingi ka ng ikapo. Kita mo, hindi mo nga pwedeng palitan. Ha? Kaya nga kamalig, iyo pang ibubukod ang pinakamabubuti. Kaya ngayon may kahit tama sa waiting, ikinutanggap kayo ng tanggap ng ikapo. Hindi na ba napaka-detailed at napaka-delikado ng utos ng Diyos? Banal yun. Hindi naman kayo pwedeng basta gumawa ng sarili nating kautusan. Kaya, tapos na, winawalang kubuluhan natin ang kamatayan ni Kristo. Kasi, gumagawa ka pa ng mga kautusang kaakibat ng santuario. Saan mo ba dadalhin ang iyong ikapo sa panahon ito? Wala ka ng saserdote. Pwede mo ba ibigay dun sa binibigyan mo? Saan kamalig? Hindi mo nga maintindihan ang kamalig mo at saka ang iyong bahay. Sasabihin nyo, ang kamalig ay kung alin-alin. Ay kaliwanag ng kamalig ang santuario, naroon ng storehouse. Nehemiah 13, verse 6, patuloy. Sa Malakias, yun din, wala kang ibang susuportahan kundi saserdote. Ngayon, kung talagang existido ang ikapo, kita nyo yung Deuteronomy 14, 20 hanggang 29, kung yan ay ginagawa. Hindi. Ano sasabihin nila doon? Di tapos na. Ba't yan ay existido pa? Saserdote lang ang pupwedeng pagbigyan ng ikapo. Libita saserdote. Bukod doon ay wala na. Israel lang. Hindi na ako hindi pagbabaw na ibang talata. Wala namang ibang talatang referensya. Yung ikasampung bagay, kundi aklat ng mga bilang 1 hanggang 32, Hebreos 7:5, Malakias 3:8 hanggang 10. Yun, kanilang ikakapit dun sa Korinto 9:13-14. Ay napakaliwanag naman doon. Maraming mga halimbawa ang magsasaka, kakain sa kanyang sinasaka, ang naghahalaga ng hayop, iinom ng gatas ng kanyang hayop. Ay yung nagtrabaho dun sa santuario, na saserdote at libita, ang kinakain nila ikapo. Ngayon naman, itong nangangaral ng Ebanghelyo, sa Ebanghelyo. Kaya pagdating dito sa Ebanghelyo, hindi naman ako tutol na suportahan yung mga nangangaral ng Ebanghelyo, pero hindi sa pamamagitan ng ikapo. Ang practice ng iglesia ay pusang loob, magbigay ang bawat isa sangayon sa pinasya ng puso, hindi mabigat sa dibdib dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ambag sa dapat ambagan. Kaya nga doon sabi ron habag sa dapat kahabagan, ambag sa dapat ambagan, wala namang sabing ikapo sa dapat ikapo. Kita niyo pati ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Sabi, bakit kami magmamana ng kaharian ng langit? Ay ako'y naging hubad, ako inyong dinamitan. Nagutom, inyo akong pinakain, nabilanggo, dinalaw. Ay manahin ninyo ang kaharian ng langit. Sabi, kailan ka naman nakitang hubad? Kailan ka naman nakitang gutom? Sabi ng Panginoon, ginawa niyo sa maliliit na ito, ay sa akin yung ginawa. Hali kayo, manahin ninyo ang kaharian ng langit na inihanda sa inyo ng Diyos. Wala pa nang kita niya sa liputan. Wala naman sinabing hali kayo, manahin ninyo ang kaharian ng langit sapagkat kayo tapat sa ikapo, walang gayo. Sabi sa binata, ipagbili mong yung tinatangkilik, ipamahagi mo sa mga dukha. Pagkatapos sumunod ka sa akin. Sa gayon ay nagtitipon ka ng kayamanan sa langit, na doon ay walang kalawang na sinisira. Hindi naman sinabing, parang dal ka at pumasok ka sa langit, magtapat ka sa ikapo. Walang gano'n. Ang pangako sa ikapo ay ang iyong lupain ay pagpapalain. Ito sa Israel yun, nung existido pang utos na ikapo, ay wala na lang utos na ikapo. Kaya nga, wala siyang naipakita kahit isang talata, kahit nga kaputol, na ang pag-iikapo ay iniutos pa after ng kamatayan ni Kristo sa krus. O dito sa mga Kristiyano. Wala siyang makikitang talata. Kasi nga, it is finished. Tapos na yung santuario Tapos na yung sinusuportahan. Kung baga sa scholar tapos na yung iyong scholar. Saan pong padadalhin yung pera mong bibigay? Tapos na. Ay, co-terminus nga yun, co-existence. Nung iniutos, nung may santuario, nung matapos ng santuario,
tapos na rin. Kaya ang paglilikom ngayon ng ikasampung bahagi at mga handog na ang ating gagawing talata, ang pangahawakin ni Malakias 3, bilang, Hebreo, ay yun po'y irrelevant. Hindi yun iniutos sa Kristiyano. Yun ay pawang sa Israel lamang at yun ay umiral talinsabay ng santuario. Kapag yun ay ginawa pa natin ngayon, ay nawawalang kabuluhan ang dugo at kamatayan ni Kristo. Sabi niya, inalis na kayo doon. Sa sumpa ng kautusan ay inalis kayo ni Kristo. Isumpa yun, biro bawat magkakasala kayo, magdadala ka ng hayop doon. Ay di, ubos ng hayop. Araw-araw ay nagkakasala, di araw-araw may dala kitang hayop doon. O, inalis tayo doon sa sumpa ng kautusan. Kapag tayo ay nagkasala ngayon, ay wala nang saserdote. Si Kristo ng saserdote, maniniklod na lang tayo at tayo lalapit sa kahabagan ng Ama. At sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay matatanggap natin ang kapatawaran ng ating kasalanan. So, meron tayong mediator, hindi na yung mga saserdote dito sa lupa. Wala namang itinilagang saserdote si Kristo dito sa lupa para mangilak pa ng ikapo. Wala na. Tinapos na kanya yun. It is finished. Sabi ron ay, yun ang mga kautosang idinagdag hanggang sa pumanitong binhi. Kaya after ng binhi, ay mamatay, lahat ng kautosang kaakibat ng santuario. Ay yun po yung natatapos doon sa krus at pagtubos ni Kristo. Kaya kung ang ating pagsuporta ngayon sa gawain ay hindi po sa pamamagitan ng ikasampung bahagi, sapagkat ang ikasampung bahagi talagang yan exclusive sa Levita at saserdote. Ang ating makita natin sa aklat ng mga gawa sa pasimula pa lang ay kusang loob na ibinigay. Yun nga ibinibenta nga ang kanilang ari-arian at inilagay sa panan ng mga apostol at pagkatapos ay ipinamahagi sa mga lupa. Yan. Ngayon naman hindi. Pagka ibinigay mo doon, hindi naman ipinamamahagi sa lupa, sila nagbabahagi. Mali yun. Dapat ipamahagi sa nangangailangan. Yun ang halimbawa. Saan ka kayo nakakita nung yung ikapo ay meron lang ang particular na taong siya ang at hindi, wala namang ganun. Sa Levita lang ngayon, hindi naman mga Levita ang mga yan. Ay di kayo ini-scam. Yan yung sistema. Ay saan ka kayo nakakita nun? Saan yung sa Biblia, saan ang bata yan? Yan ang ating matagal nang itinatanong doon sa magaling mga ngaral. Nakulay ka nilang lalapas lipustahin pa. Ay kahit saan magharap magsabay-sabay ng mga yan. Pag itong topic na ito. Kung saan nila dadalhin yung kanilang argumento. Ako pinapatutsadahan nila palagi ako ako'y tigil na pero pinapatutsadahan nila kahit saan. Hindi ko sila aatrasan. Kaya patikim lang kay Brother Ruben at siya ang kumana. Kaya lang aking masasabi lang doon. Ang kautusan ng pag-iikapo kailanman ay hindi kautusan at hindi kaakibat diyan, hindi diyan katatas pulong, hindi kasama diyan ng Kristiyano. Yan ay utos sa Levita na siyang maniningil at ang sisingilan lang ay yung kanyang mga kapatid na isang angkan. Israel sa laman iba yung Israel sa Espiritu. Mayroong mga kautosang dapat sundin ng Espiritu. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Max ng Seventh-day Adventist. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa ikapo mga kapatid na pinatutunayan nga ng ating affirmatibo na hindi iniutos ang pag-ikapo sa mga Kristiyano. That is Brother Max, yung ating affirmative, at negative naman si Brother Ruben na magtatanong ngayon at bibigyan ko ng 7 minuto bro. Second cross mo ito. Your time starts now. Sabi mo bro Max kanina, ilista ko dito. Ang mga Kristiyano, ang matatawag lamang ng Kristiyano ay mula sa gawa, sa acts, pababa. Pataas din na Kristiyano. Tama po ba? Sa ayon po sa Biblia, ay doon nagkaroon ng unang tinawag ng Kristiyano. Sa aklat ng Gawa 11 yata yun, di hanapin ko kung gusto mong mabasa natin. Hindi naman tinatawag, alasunod ni Kristo, mga alagad, disipulo, pero nung magkaroon ng word na Kristiyano, ay yun ay sa Antioquia. Yung mga hintili magsisampalataya kasama ng ilang mga Hudyo. Yung mga SDE bro Max, Kristiyano hindi.
Ano po? Hindi ko marinig. Ang mga SDA, yung mga SDA, Kristiyano o hindi? Kristiyano, Ayun. Eh, sila na may pinanganak ng panahon ni nabubuhay nga sila sa panahon ni Kristo eh. kanina bro Max, sabi mo, hindi iniutos sa mga pastor at sa mga elder ang pagkolekta ng ikapo. Tama po ba? Sabi ng Biblia eh, dibita at saserdote nga ang inutusan eh, paano mapapautos yan sa mga elder at mga pastor na yan? Okay. Meron ba akong nabasang gano'n? Meron ka bang talatang na ipakitang gano'n? Naniniwala ka ba bro Max sa kay Ellen G. White bilang propeta ng SDA? Depende sa sulat niya. Hindi lahat ng walaan ko. Okay, ito. Councils on Stewardship, page 511. Sabi dito, premise muna. Let the church appoint pastors or elders who are devoted to the Lord Jesus, and let these men see that officers are chosen who will attend faithfully to the work of gathering in the tithes. Sabi dito, dadalhin yung tithes sa storehouse sa mga churches. Sabi dito, let the elders and officers of the church follow the direction of the sacred word and urge upon their members to necessity of the payment of tithes and offerings. Tanong, Bro Max, sangayon ka ba dito sa sinabi ni Ellen G. White? Walang referensya sa banal na kasulatan yan. Pastors, ano nakalagay doon? Over elders. Objection, Time stop. Mr. Moderator. Okay. Objection natin, Brother Ruben, ano yan? Ang tinatanong ko kung sangayon siya sa sinabi ni Ellen G. White o hindi. Okay, this is a categorical yes or no, bro, Max. No. No. Oh, Proceed, no, bro, sa paliwanag, bro. Sa no, bro. No. Kasi nga, ang kanyang binasa ay kaputol, hindi ko alam, walang context. Kung nasa Biblia. O, pastors over elders, meron bang gano'n na pastor ay ino-over niya ang elder at pagkatapos din ay merong karapatan silang kumuha ng ikapo? Saan ang talata niya sa Biblia? Na yung elder at pastor may pwedeng kumuha ng ikapo? Next question. Okay. Naniniwala ka ba, Bro Max, na yung Holy Spirit na nag-guide o nag-guide sa Ellen G. White para isulat yung Spirit of Prophecy ay yun din ang Holy Spirit na nag-guide sa mga propeta sa Biblia? Naniniwala ka ba? Yes or no? Hindi ako naniniwala doon kasi hindi naman ako naniniwalang tinatabi ng Spirit of Prophecy. Ang Spirit of Prophecy ay nariyan naman sa Revelation, yung mga sinulat ni Juan. Nakita ng Spirit. Sa akin ay komentary lang yan kay Mrs. White. This is Bible commentary na pwede kong paniwalaan at pwedeng hindi. Depende sa konteksto. Na-stand ko diyan kaya huwag mong paggagamitin sa akin yan. Next question. So, hindi ka naniniwala sa Spirit of Prophecy ni Ellen G. White? Yes or no? Ulitin ko, depende. Pagka may base yan sa Biblia at naniniwala ako, pagka wala, hindi ako naniniwala. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sabi ni Kristo, ang sino mang naggustong gumanap ng aking kalooban, ye shall know of the doctrine. Ay alin ang doktrina? Banal na kasulatan. Greater light. Si Mrs. White, infallible ba si Mrs. White? At lahat ng ano niya, Next question. mo? Okay. Balikan natin kanina. Ano ang unawa mo sa sinabi ni Kristo na ang ibalik ang kay Cesar at ibalik ang para sa Diyos? Anong unawa mo dyan? Ikapo o buwis yung para sa Diyos? Kahit pa inagawin mo ikapo, kahit pa inay-buwis, pag yan ay ikapo, pwede. Bakit? Existido pa ang santuario niyan. Saka wala pa naman dyan Kristiyano. Ang Kristiyano sa aklat ng mga gawa, ay aklat na yan ng Pargaspel. Ay existido ba ang santuario niyan? May saserdote pa sa santuario. Therefore, sasabihin nga ni Kristo sa Mateo 23:23, nagbibigay kayo ng ikapo, ibigay ang kay Cesar. Kasi nga, may saserdote pa. Hindi pa naman siya namamatay. Yung Christian kasi, si Kristo yung nasa langit na tapos nang mamatay. Kaya nga, hindi utos sa Kristiyano ang pag-iikapo. Okay. Ibig mong sabihin, Bro Max, na nung namatay na si Kristo, wala na yung utos na yun ni Kristo. Kasi na.
Ganun ba? Yung pag-iika po, napakaliwanag, yes. Wala na, it is finished. Ha? Nung mamatay si Kristo, nahapak na yung, sa pagkalagot ng kanyang hininga, nahapak ang tabi sa templo. Yun ay significant, yun ang hudyat na tapos na ang gawain ng santuario. Meron ka pa bang santuario ngayon? Ay, nakikita ngayon, may sacerdote pa. Saan magdadali na yun? Okay. Sa Roma 3:31, sabi ni Pablo, nang dumating ang pananampalataya, lalo pa nga namin sinusunod ang kautosan. Sa Greek, ang ginamit ay nomos. Ibig sabihin, kasama ang ikapo dyan at ang iba pang mga kautosan. Sangayon ko ba na sa sinabi ni Pablo na pinagtutubay pa nila yung kautosan? Yes, Hindi kasama dyan ang ikapo. Kasi nga, ay tapos na yun eh. Sa Levita lang yun utos. Ba't mo susundin mo yun hindi naman kasama doon? Sinabi na mga awit ay grade 3 lang, ay grade 6 ka naman. Ba't ka ba awit? Okay. May mababasa ka ba, Bro Max, na kahit isang talata na nagsasabi ng ikapo ay paso na o hindi na dapat gawin? May mababasa ka ba? Yes or no? Kaso na nga, kahit di mo basahin na ano, Time. Sa pasimula pa lang. 7 minutes time, bro. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. At ako naman tayo sa presentation ng ating negative. Ay niling ko lang na mag-mute mo na si Brother Max. Medyo maingay yung ano mo, bro. Pa-mute mo na, bro. Sorry. So 10 minuto negative rebuttal ito, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Thank you. Nakakatakot itong kapatid nating elder na hayagan niyang tinututulan itong sulat ni Ellen G. White. At nung tinanong natin kung naniniwala ba siya sa otoridad pagkapropeta ni Ellen G. White, depende. Ibig niya sabihin, pagkontra sa paniniwala niya, ayaw niya. At yung spirit of prophecy daw ay hindi daw yan tunay. Talagang sinasabi niya na pag walang basehan sa Biblia ay hindi daw yan. Talagang kinukontra niya. Ito'y maliwanag na pagtalikod sa katotohanan dahil alam niyo mga kapatid kung paano ako nagiging SDA. 10 years old, dahil sa kababasa ko ng Spirit of Prophecy, binasa ko lahat yan, ikinumpara ko sa Biblia. Tama lahat, wala akong nakitang mali. Lahat ng mga sinulat ni Ellen G. White, nakabase yan sa Biblia. Kaya napagtanto ko na isang espiritu ang nagkasi. Ngayon, tinanong ko si Brother Max, naniniwala ka ba na isang espiritu yung nagkasi kay Ellen G. White at saka sa mga sumulat ng Biblia? O, tinanggihan niya, ayaw niya. Delikado ito mga kapatid. Talagang nakakatakot ang ganitong kapatid sa loob ng ating iglesia. Sabi dito, para sa ating mga kapatid na SDA, sa Councils on Stewardship, page 503, sabi dito, prayer offered over so often and ever so earnestly will never be accepted by God in the place of our tithes. Prayer will not pay our debts to God. Message to the young people to 248. Matindi ito mga kapatid. Kahit anong gawin nating panalangin, kung mayroon tayong pinababayaan gawin, ay hindi tatanggapin ng Diyos. Nagnanakaw ka eh. Yung property ng Diyos ay ayaw mong ibalik. Kahit dumalangin ka pa ng dumalangin, hindi yan tatanggapin dahil mayroon kang nilalabag. Lalo na kung sasabihin mo na hindi utos sa mga Kristiyano. Di nangangaral ka ngayon na wag nang mag-igapo ang mga kapatiran. Matindi ito. Samantalang marami ngayong mga pastor ng iba't ibang pananampalataya ayaw sa 10 utos pero pinapatupad yung ikapo dahil naniniwala sila na yan ay
ay nangyayari pa rin dahil nga si Kristo ngayon bilang punong saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek ay dapat nandun din yung batas. Hari siya ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, mga Panginoon. O, kanino nagbalik ng ikapo si Abraham? Di bagat kay Melchizedek? Wala pang libitan noon. O, wala pang libitan na nabanggit doon, pero mayroong nangangasiwa sa templo. Kaya nga dakilang saserdote. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ayon sa Hebreo 8:5, yung church, yung bahay-sambahan dito sa lupa, kopya ng bahay-sambahan sa langit. O, Revelation 11:19, yung templo ng Diyos sa langit, naroon ang 10 utos. At sa 10 utos, anong sabi? O, huwag kang magnanakaw. O, pag hindi ka nag-ikapo, dinalalabag mo yung utos na yun. Sino ngayon yung kopya ng church dito sa lupa? Ang nalabing iglesia. O, nagtataka ko dito kay Brother Max, parang hindi ito tunay na SDA. Talagang, ano ito, paano itong naging SDA, naging church officer? O, tinututulan niya yung ano nito, tapos marami pa siyang binabanggit na hindi maganda pagdating sa system ng tithing ng SDA. Madali lang yan. Kung ako yan na pag may nakita akong mali sa aral ng SDA, di lalabas na ako. O, hindi na ako magtatagal. Ba't magtatagal pa ako dyan? O, kaya maliwanag mga kapatid, kung paanong nangangasiwa si Kristo sa santuaryo sa langit bilang punong saserdote. Natural, dito sa lupa, yung kopya ng santuaryo sa langit ay mayroon ding mga saserdote na tinatawag. Ang tawag dito, yung utos ni Ellen G. White, sabi niya, yung mga pastor at mga elder dapat ipatupad nila ang pagkukulikta ng ika-10 bahagi. Para sa kaalaman po ng ating mga kaibigan, ang nagmamando o mayroong authority na magpatupad ng tithes and offering yung mga elder at mga pastor. Subalit, ang treasurer, siya yung may humahawak ng ikapo. Hindi pwedeng pakialaman ng pastor, ng elder at ng sinuman ang ikapo, kundi ang treasurer lamang. Siya yung may power dyan. Hindi pwedeng pakialaman ng sinuman yan. Ganun po yan. Ganun ang sistema. Ang mga pastor po ng SDA ay pantay-pantay po na sumuisweldo o binabawas mula doon sa tithes and offering, gaya ng binabanggit ni Nehemiah sa Nehemiah 13:12 and 13, na yung mga naglilingkod sa templo, sa santuaryo, ay pasisilduhin. O, anong sabi pa dito? Sasalapiin nga ninyo. O, mayroong issue na yung tithes daw, dapat daw mga prutas yan, mga hayop. Sabi dito sa Deuteronomy 14:20-29, sa mga mag-iikapo, kung hindi nila kayang dalhin doon sa storehouse sa bayan, salapiin ninyo. O, ipagpalit ninyo ng pilak, salapiin ninyo ang ikapo para hindi kayo mahirapan. Sa panahon ngayon, kung ang ani mo ay mga palay, mga mais, ibenta mo yung pera, dalhin sa storehouse. May binabanggit na storehouse dito sa verse 28 ng Deuteronomy 14. Ngayon, pagdating ngayon sa nalabing iglesia, mayroon ding storehouse. Siyempre, ang mga kapilya, dahil sabi dito, sa mga storehouse, sa mga bayan ninyo, dalhin ang ikapo. O, saan ang mga storehouse sa mga bayan, sa mga city? Yung mga church. O, lilikumin yan, tapos dadalhin doon sa central. Ganun ang sistema, mga kapatid. Hindi po pwedeng ang isang church ay tumayo kung walang pag-ikapo. Hindi rin po pwede yung pusang loob. Ano yan? Magiging magulo ang sistema kung walang batas na susundin. Kaya't binabanggit ni Ellen G. White dito na the principle of tithing in Malachias 3:10 is still binding today. Tinututulan ito. Ayaw niya kay Ellen G. White dahil laglag siya dito. Kaya maliwanag mga kapatid,
na talagang hindi po pwede ang ganyang kapatid na mga natwira na hindi na utos. Maliwanag yung sinabi ni Kristo. Ibigay ang para sa Diyos. Ibigay ang para kay Cesar. Ibig mong sabihin, kung lipas na yan, hindi na tayo magbubuwis. Abay, makukulong ka pag hindi ka nagbuwis sa gobyerno. Kulurom ka. Magnanakaw ka sa gobyerno. Magnanakaw ka sa langit. Napakasamang tao mo naman pag ganyan. Kaya nananatili yan, utos yan ni Kristo bilang hari ng langit. O ibigay ang buwis para sa hari ng lupa. Ibigay ang ikapo para sa hari ng langit. O, pag nilabag mo yan, maliligtas ka ba niyan? Sabi ni Bro Max kanina, sumpa daw, pag susundin yung kautosan na yan, talagang hayagang nilalapastangan ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pag mag-iikapo ka, pagpapalain kita. Walang lugar na paglalagyan dyan. O sumpa daw yan. O kaninong salita yan? Di kay Satanas. Ang sa Diyos, pagpapalain. Ang kay Bro Max, sumpa. Di ba kayo natatakot yan mga kapatid? Nakakatakot yan. Yung salita ng Diyos ay sinasapawan ng salita ni Bro Max. Yan ang maliwanag. Yung aral ng Diyos, sinasalungat ni Bro Max. Yung aral ni Ellen G. White, sinasalungat ni Bro Max. Napakaliwanag. Tapos magtatago siya. Dito tayo sa mga Kristiyano. O lipas na yan. Kasama yun doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:31. Nomos yun. Kasama siyempre dyan yung mga kautosan para sa mga pagpapala. Yung tithe and offering, pagpapala yan eh. Kautosan yan ng pagpapala. Pagpapalain ka. Hindi yan sumpa. Sabi ni Apostol Pablo, lalo pa nga naming tinutupad, sinusunod ang mga kautosan. O anong mga kautosan na yun? Genesis 26 verse 5 and 6. O mga kautosan, mga palutuntunan, mga utos. Kaya siya nagbalik ng ikapo dahil dumating sa kanya yung kautosan na yun. Thank you. Saan ba sinabi ng Biblia, sabi mo yung mga pastor at mga elder, siyang pinagkatiwalaang manguhunang ikapo sa mga Kristo? Okay. Sagot. 1 Corinto 9:13 at 14. Gayon naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha sa kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Ang mga pastor ay mga mangangaral ng Ebanghelyo, dapat kumuha sila mula sa ikapo. Pag-ihigit sila susunod. Wala. Next question, bro. Question, bro. Okay. Pinapapatawa kasi hindi ka na. Ang talata yun. Saan doon na sinabing ikapo ang kanilang kunin? Mabuhay sa Ebanghelyo. Meron ba nga nabasa ka doon ikapo? Okay. Sagot. Ang talata ay kinot sa bilang 18 talatang 20. Oo. Ang mga naglilingkod sa santuaryo sa makatuwid ay mga ay mga Levita, mga anak ni Levi ay dapat kumuha mula sa ikapo. Kinot yan ni Pablo dyan, utos ng Panginoon, sabi niya. Next question. Yun. Question. Magawa. Doon sa 14, ano sabi? Sabi mo yung mga pastor na nangangaral. Tingnan nga doon kung meron doon ikapo na dapat isuldo doon sa, dapat mabuhay doon sa ikapo. Meron ba doon? Yun ang tinatanong ko, yung 14. Okay. Anong tanong? Meron ba daw doon? Dapat mabuhay sa Ebanghelyo. Saan sinabi doon ikapo? Saan ikapo mabubuhay? Okay. Sagot, kinot ni Apostol Pablo ang salitang ito. Sabi niya, gayon naman ipinag-utos ng Panginoon. Ano ang utos ng Panginoon? Ito, basahin natin. Sabi dito, ako ang inyong bahagi at ang inyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana
naganti sa kanilang paglilingkod. O sino yung mga naglilingkod sa panahon ni Pablo? Next Gayon question. naman, pinag-utos ng Panginoon ng mga nangangaral Next question ng na, bro. Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang kabubuhay Next mula question sa na, bro. Ebanghelyo. Kung ang interpretation mo dyan sa Israel kukuha. Kung sa Israel ba, doon ba sa mga Israelita doon? Sa Israel kumukuha yung mga yan ang kanila kinukuha. Sagot, hindi mo naunawaan. Pinagkumpara ni Pablo yung sistema sa Israel na yung mga naglilingkod sa templo kukuha sa ikapo. Sabi naman dito, ayon sa utos ng Panginoon, tinutukoy niya yung bilang 18:20. Ayon sa utos ng Panginoon, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo dapat kumuha ng kanilang kabubuhay mula sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, yung ikapo, sa sistema natin ngayon, yung tithes and offering, doon sila kukuha ng ikabubuhay. Ayon sa... Pinangaral niyo ito po. Para sila mabuhay sa ikapo. Nung gumagawa sa Ebanghelyo, dapat mabuhay sa Ebanghelyo. Meron ka bang nangaral na tungkol sa ikapo? Diyan sa mga Kristiyano? Pantalata. Sagot. Balik natin. Ayon sa utos ng Panginoon. Nasaan yung utos ng Panginoon? Kumuha tayo ng 10 bahagi. Kayong mga naglilingkod sa tabernakulo. Kay Pablo naman, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo dapat kumuha din ng ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Kasama yan sa Ebanghelyo yung ikapo. Saan? Saan mo nabasang kasama yung ikapo sa Ebanghelyo? Okay. Sabi ni Cristo. Sige nga, kung kasama yung ikapo sa Ebanghelyo. Ito, Ebanghelyo ni Cristo. Anong sabi? Ibigay ang para kay Cesar, ibigay ang para sa Diyos. Ebanghelyo yan ni Cristo. Yung kung tututulan yan. Nandun na ikapo, wala kang nga nababasa kahit isang letrang 10 bagay, 10% wala ka eh. Puro Okay, assuming. basta, letra por letra, Mateo 23:23. Dapat sana ninyong gawin ng mga ito, huwag pabayaan ang mga yaon. Ano ang huwag pababayaan? Yung mga katarungan. Pero, ano sabi ni Kristo? Sapagkat dapat din kayong magbigay ng ikapo. Ebanghelyo yan ni Kristo. Ano bang kusap doon? Iskribat pa rin sa iyo. Kasama ka ba dyan? Sagot, sa panahon na yun, maraming mga hintil ang naroon. Yung salita ni Kristo ay eternal yan. Hindi yan para lamang doon sa panahong yun. Next question. Next question. Kasama ka ba doon? Kaya sinabi niya sa Skribat Pariseo. Sagot. Kasama ka doon sa Skribat Pariseo? Kasama hindi. Sagutin ko muna. Ako at ikaw, habang nababasa mo ito, kasama ka dyan. Kung hindi mo nabasa ang talatang ito, hindi ka kasama. Next question. Basahin mo nga kung kasama ka dyan. Yes, kaya nga nalaman ko na kasama ko dahil nababasa ko eh. Anong sabi ni Kristo? Magbigay ng ikapo. Huwag pabayaan yung katarungan. Di gagawin ko yung sinabi ni Kristo. Ngayon kung hindi ko gagawin, di nagbulag-bulagan ako dito. Next question. Mr. Moderator, kasama ko siya. Pwede po bang pibigyan akong basahin ito para malaman na kung kasama siya? I-premise mo lang, bro. Basta time mo yan. Umaandar yung time mo. 1 minute and 20 seconds na lang. Ano po? Bakit ano lang? Basahin mo lang, bro. Tapos magtanong ka. Pwede naman. Sige. Pipilit kasi niya eh. Kasi, yung mga kahabagan, ito address din doon sa mga Skribat Pariseo. Hindi naman yun lang ang Biblia eh. Kaya ang Kristiyano na habag at maawa ay hindi dito sa 23 sa 23. Kasi maraming talata na nagsasabi na ang Kristiyano ay dapat mahabag. Pero yung ikapo, ay hindi niutos yun. Kaya itong sabi sa aba ninyo mga Skriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw, kasama ro siya doon eh. Sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo, nangagbibigay na ng yerbabuena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nagiging ba ang tarungan, ang paghahabag, pananampalataya, dapat sana ninyong gawin ang mga ito, at huwag pabayaang di gawin. So, nangagbibigay na. Ang ipinagagawa ni Kristo, yung habag at awa, kasi yun ang hindi nila ginagawa.
Kaya pakaliwanag, nagbibigay Question na bro, kayo. question bro. Ang tanong ko daw, kasama ka o hindi? Yes, kasama ko dito sa binabanggit na pananampalataya. Ito, binabanggit. Time. Kahabagan 7 minutes time. at ang pananampalataya. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate, which is yung ating rebuttal at second cross. At dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong ilan din na nandyan sa YouTube channel. Shoutout sa inyo dyan, hindi ko mababasa yung mga comment ko, pero maraming salamat sa panonood. Dito din sa ating Facebook mga kapatid, Aladin Gregorio, sabi niya, ang tanong, nagbibigay ba kayo ng ikapo o inutos nyo lang sa mga membro nyo? Shoutout din kay Emmy Alfonso, ano bang uri ng SDC bro Mac? Kakaiba, manindigan, talagang mabusisi talaga sa patunay. Shoutout din kay Emmanuel Veras, kapag umasa si Ruben sa sulat ni Ellen White, paliligaw talaga siya kasi nga wala ang propeta may sariling version, tuwalay sa Biblia. Alan Indico, shoutout sa iyo bro, naglalaban ang pareho. Esther Marasigan, watching daw siya. Jed Beleno, baliktad ang unawa ni Bro Ruben, inilala daw ikapo yung handog sa sabi sa bilang kinilalang handog yung ikapo. So dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Max ng 70 Adventist bilang negative bro. 5 minutes final conclusion bro. Your time start now Mr. bro. Ginawang moderator, parang ako ang huli. Ay, affirmative pala si Max dito. Brother Yes, Ruben, ikaw yung mauna bro. 5 minutes bro. Your time start now bro. Okay, thank you. Nice ko lang sagutin yung nagsabi sa comment na naliligaw daw dahil naniniwala kay Ellen G. White bilang propeta daw. Marami na akong debate pagdating sa pagka-propeta ni Ellen G. White. Kaya't naghahamon pa nga ako patunayan nyo, bulang propeta si Ellen G. White. Ngayon ito pa. Ito. Yung sabi dito, si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Panganay sa mga inaalagang hayop. Anong sabi naman dito sa Numbers 18 verse 23? Dalhin ninyo ang kasampung bahagi ng trigo, alak at langis at ang panganay ng inyong mga hayop. Sa Genesis, binabanggit, naghandog siya dahil kumuha siya ng panganay sa kanyang mga hayop. Dito sa Numbers naman, binabanggit na dalhin ninyo ang kasampung bahagi mula sa mga panganay na hayop. Parang diba? Tapos ano pa? Sabi dito sa verse 24, Numbers 18 verse 24, sa halip, ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Maliwanag na yung paghahandog nila Abel ay tinatawag ng Diyos na ikapo. Ulitin ko, maliwanag ito. Sa halip, ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Kaya't yung paghahandog pala ni Abel sa Diyos, ikapo ang tawag ng Diyos yan. Liwanag yan. Ngayon tuloy natin. Sa tanungan mga kapatid, si Bro Max ay hindi nakasagot ng maayos. Yung kanyang latag, hindi na ilatag ng maayos. Puro lamang mga bintang at maliwanag na pinaratangan niya ang Seventh Day Adventist na hindi nagsasagawa ng tamang aral. Yun ang maliwanag dyan. Tapos, hindi rin niya pinaniniwalaan ang mga sulat ni Ellen G. White. Nung tinatanong, pumabig siya, depende daw pag may basihan sa Biblia. Si Ellen G. White ay hindi magsasalita nang walang basihan sa Biblia. Kaya nga kinote niya yung Malachias 3:10 still binding. Yung 10 utos
na umiiral ngayon na nasa langit ayon sa Revelation 11:19, naroon ang utos, huwag kang magnanakaw. Kung tayo hindi magbabalik ng God's property, yun ay pagnanakaw. Kahit anong dalangin pa natin, hindi mapapalitan yan hanggat may nilalabag kang utos. Ganun po kaliwanag yan. Sa panahon ni Kristo, anong sabi ni Kristo? Ibigay yan para kay Cesar, ibalik ang para sa Diyos. Maliwanag yan ito po. Kahit hindi mo mabasa dyan yung litra por litra, maliwanag na ang buwis para sa gobyerno, buwis. Ang buwis para sa langit, ika po yan. Ganun yan. Si Kristo bilang punong saserdote na nangangasiwa sa santuario sa langit ngayon, ay may mga saserdote dito sa lupa. Anong sabi niya? Kayo yung mga saserdote, mga hari. Pagdating ng araw ay magiging mga hari tayo sa langit. Dito sa lupa, mga saserdote tayo ngayon. Sinong mga saserdote? Sabi ni Ellen G. White, mga elder, mga pastor ay dapat magmamando sa pagkukulikta ng ikapo. Tutulad mo yan, Brother Max, yung sinabi ni Ellen G. White para maliwanag. Ano pa, mga kapatid, hindi na patunayan ni Bro Max na hindi na utos sa panahong Kristiyano. Binasa natin yung kay Pablo, kinote niya. Ito ang utos ng Panginoon o ang mga naglilingkod sa gawain sa templo ay mabuhay, kumuha ng ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng Pablo, yung mga mangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Paano? Natural, mayroong tithes in offering. Tithes na bro, ya. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative at dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Max, your time start. Pa-unmute bro kung nakamute ka bro ha. Your time start now bro. Nakamute ka bro, nakamute ka. Okay. Salamat po. So, gusto ko lang pansinin itong sabi niya ginagawa daw sa lapi. Ang nakikita natin, hindi talaga nababasa, hindi na pag-aaralan. Yung daw ikapo ay ginagawa sa lapi kapag malayo. Hindi naman yun ang pag-ikapo. Yung kasing Deuteronomy 14, sabi ko nga, ba't hindi yun ginagawa ngayon? Every 3 years yun. Nang iyong ikapo, hindi mo naman dadalhin sa saserdote. Kundi may tatalagang lugar ang Panginoon para doon yun ay pagpipiesta, ipakakain mo sa mga bukha, sa mga taga-ibang lupa, sa mga libita. Yun, hindi naman yun para sa saserdote. Iba yung every 3 years na ikapo. Ay kung malayo ang itinalaga ng Panginoon na lugar, ang sabi sa salapiin mo. Mahirap kasi basta pulot-pulot ng talata, hindi naman konteksto, basta lang maidikit. Kita mo, pati yung kay Abel, yun daw ay magiging ikapo. Ay, ang layo nung hinisi sa mga bilang. Wala, yung mga panganay, inihahandog din para din yun sa Panginoon. Pero hindi yun ikapo. Yung pinag-uusapan natin ikapo. At wala ka namang naipapakita na ang ipipilit mo lang yung 2 Corinto na 14, 13 hanggang 14. Kaya ang inihalimbawa lang, napakalabi ng inihalimbawa. Hindi niyo ba naunawaan yun? Yung magsasaka, nabubuhay sa kanyang sinasaka. Yung nag-aalaga ng hayop, nabubuhay sa hayop. Ibig sabihin, kung siya gumagawa, yung saserdote at libitang nabubuhay sa dambana, nagiging kabahagi ng dambana. Therefore, yung nangangaral ng Ebanghelyo, ay hindi naman sinabing mabubuhay doon sa dambana. Iba, hindi naman sabi sa ikapo, doon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Paano sila mabubuhay sa Ebanghelyo? Yung mga Kristiyanong nagbibigay ng pusang loob, mga halimbawa na mga ipinakita yon, makikita mo sa aklat na mga gawa sa Korinto, sa Pilipos, na yung mga kapatid na mga Kristiyano ay nagbigay, hindi naman ikapo ang binigay. Pusang loob, ambag, abuloy, para sa nangangailangan at para sa mga banal. Never nag-ikapo. Hindi ko sinasabing, Biblia may sabi noon, sa sumpa ng kautusan ay inalis tayo ni Kristo. Di ka sumpa yung ikaw ito yung magkakasali, dadalhin mo yung hayop.
Di ba, ubus ang hayop araw-araw. Lagi kang may hilang kambing, Brother Ruben. Araw-araw may hila kang baka. Papunta dun sa araw-araw nagkakasala. Nakakahiya pa. Sa ano naman kayang kalukuhang nagawa nitong si Brother Max, may hila na naman baka. Eh, inalis tayo dun ni Kristo. Si Kristo nang handog minsan at magpakailanman. Yung pamamagitan ng saserdote, inalis na din. Kaya nga, wala ka nang susuportahan ng ikapo. Eh, yung sinasabi mo pating ikapo, yung existito, doon lang talaga yung sa isa. Napakalang 7:5 ng Hebreo. Ang binigyan ng utos ay Levita at ang inutusang magbibigay ng ikapo rin, Israel, yung 11 angkan. Hindi naman inutusang mangilak doon sa mga Edomita, sa mga Intel, sa kung mga sino-sino. Wala. Doon lang sa Israel. At yung ikapo hindi naman ginamit yung sa labas ng santuaryo. Doon lang yung sa loob ng santuaryo. Napakaraming paglabag. Kapag kayo ikasampung bahagi ngayon, unang-una, hindi nyo kung kani-kaninyo ibinibigay. Sambang talata. Sabi ko sa inyo, ang ipakita nyo yung talata kung saan talata ng Biblia na i-convert na yung mga pastor gawing saserdote saan. Eh di meron pa palang saserdote bukod kay Kristo. Eh wala naman. Yung saserdote ng Levita inabolish na. Si Kristo yung ginawang saserdote sang-ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek na naglilingkod sa mga lakip makalangit na santuaryo. At kailanman hindi nangangailangan nyo ng ikapo. Paano tatakbo ang gawain ng iglesia? Ay di sa kusang loob na bigay ng mga kapatid. Ang lahat ng bagay sa Panginoon. Di naman ikapulang. Sasabihin yung katiwala. Katiwala. Yes. Hindi ka naman hinihinga ng 10%. Bilang ikikatiwala, sino bang nahingi sa iyo? Yung Levita. Yung Levita, yung Israel nung araw para nga isuporta sa kanilang kapatid na Levita. Ngayon naman hindi. Wala namang hinihingi sa yung 10%. Kahit sa panahon ni Ebat niya doon, wala naman 10%. Oh. Si Jacob, si Abraham, ay kusang liberal naman yon, yung sinasabi mo. At ang binigyan ni Abraham ng ikapo ay samsam sa pakikidigma. Ibig mo sabihin, mananamsam pa tayo mga sabatista ngayon para mag-ikapo. Eh, hindi pwedeng gamitin yung mga samsam ni Abraham. Eh di, makangagaw pa ako diyan sa daan, nandidigma pa ako. At kung anong aking mga samsam yun, nabibigyan ko ng ikapo. Eh hindi. Ang utos na ginagamit ngayon, ng mga denomination, ng mga iglesia ay sa hanap buhay. Kahit pinag-arawan mo na 350 pesos ay bibigyan mo ng ikapo. Kahit tumama ka sa waiting, tumaya ka sa steak, bibigyan ka ng ikapo, bibigyan mo ng 10%. Eh hindi naman ganoon ang utos sa Levitico. Ang utos sa Levitico ay bunga. At Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Brother Max and Brother Ruben sa topic na tutunayan na hindi inutos ang pag-ikapo sa mga Kristiyano. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat at shoutout na din. Unahin natin si Brother Max. Bro, pasalamat mo na bro. Okay, unang-una, maraming po salamat, Ginoong Moderator. Saludo po ako sa inyo. Sa mga na-open, argumento po lang ito. Walang talagang Brother Ben, para lang kitang mga Sabbath School. So, at ako po hindi tutol na suportahan ng ating mga manggagawa. Okay na rin. At ang akin lang ang stand, ang aking sabot ng aking kaisipan sa pagbabasa. Tayo naman hindi naman tayo kagaya ng mga iglesia ng mga na kung ano lang sinasabi ng pasugo. Tayo ay merong free will na tayo nag-aaral at ang banal na espiritu nagbibigay sa akin kung anong liwanag. At hindi ko sinasabing mali, ay sukatin. Wala namang ibang panukat kundi ang Biblia. Kapag ang sinabi ko ay hindi nakasukat sa Biblia, hindi. Dalawang bagay lang ang inyong dalhin. Sabi nga ng Biblia, subukin nyo lahat ng mga bagay. Ingatan niyo mabuti at layuan ng bawat minsan. Alin ang nagdidikta kung alin ang masama? Salita ng Diyos. Kung hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ay ako raw ay nakakatakot na susunod ka sa mali. Pero kung nasa Biblia, ay wala kang dapat ikatakot. Lumalakad ka sa liwanag, yan ang liwanag. Kung ikaw ay lalakad ng wala sa banal na kasulatan, yun ang madilim. Hindi lang ikisod, hindi mahuhulog ka pa sa bangin. Kaya dapat, ito ang sabi nga, dapat muna ninyong malaman. Ito kung meron kang dapat alamin ay Biblia. Hey bro. If anyone will do his will, we shall know of the doctrine, doktrina. At ang doktrina ay walang patayan, kundi walang ibang panukat, kundi ang banal na kasulatan. Kaya kapag hindi ayon sa banal na kasulatan, ayun, doon tayo. Kaya huwag niyo kong sasabihin, magnanakaw. Hindi naman ako liable doon. Okay, Huwag kayong bro. magdidinyo. Pasalamat lang muna Sino bro. bang
nakapag po. Okay po, salamat Adi, lang po Bro, ha. tapos na yung debate. Huwag ka na huwag ka na mag-rebat. So, bro, pasalamat lang tayo, bro. At, Sorry. Sarap na eh. O sige, salamat po. oo. Salamat sa inyo at salamat sa mga nakikinig. Ang gusto ko lang po sabihin ay tayo mag-aral. Thank you, thank you. At mag-aral. At wala po akong abang nilalabanan. Basta ito ay argumento lang at yun ang aking pinatunayan. Ang utos ng pag-iika po ay hindi na utos. Okay, salamat po. So, dito din tayo, pasasalamat kay Brother Ruben, bro. Salamat Bro Russia sa napakagandang pag-cater. Salamat sa Russia TV. At i-promote ko lang po bukas, meron po kaming pagharap ni Bishop Jason Gabrula. Abangan niyo po bukas at marami pa po tayong debating harapin. At shout out sa aking grandmaster na nanonood ngayon at ang kanyang pamilya. Itong aking grandmaster, hindi ito SDA pero naniniwala ito sa aral ng SDA. Naniniwala siya ng iglesia na labi ay may propitang gumagabay galing sa Diyos. At higit sa lahat, bautismo na lang ang kulang sa aking grandmaster. Alam na niya yung aral at naniniwala siya sa lahat ng aral. Kaya God bless sa inyo, grandmaster, sa iyong pamilya. At kayong lahat, magsama-sama tayo na maghintay sa Panginoon. At sa lahat ng mga nanonood sa kapatiran sa Seventh Day Adventist Church, God bless sa inyo. Salamat sa inyong suporta. At sa mga kapatiran sa iba't ibang pananampalataya, salamat din sa inyong panonood. Ito ay pag-aaral lamang at patuloy tayo mag-aaral habang hindi pa pinagbabawal ang salita ng Diyos. God bless and good night sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Okay, at Russia TV, gusto din mo pasalamat sa lahat ng sumusuporta dito, lahat ng sponsor, mga kapatid, at syempre lahat ng ating mga viewers, taga-subaybay. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang nandito si Brother Max, yung bagong kaibigan ng Seventh Day Adventist, at Brother Ruben. Lagi-lagi yan dito sa Russia TV, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel. Nandyan tayo lagi, Russia TV, nakalike tayo. At dito din sa ating platform, paki-follow na din yung aking profile, mga kapatid, dahil dyan ako naglalagay, dyan ko nilalive yung ating podcast at debate. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Thank you, bro. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makikipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang mali
sila lamang ang siyang